Noong June 28, 2026, sa Pingpu Village sa Xinhang Town, Zhejiang, Guangdong, China, meron pong 4 na batang kalalakihan ang pumatay ng isang stray dog. Ngayon ko lang nalaman na birthday ko pala nangyari to, Diyos ko. And I couldn't even begin to describe kung gaano ko kanasaktan at naiinis habang binabasa ang kwentong ito. Kawawa naman po talaga yung aso, Diyos ko. Hindi lang ako, no? Magkakaroon rin ng isang worldwide na usapin para siguraduhin na makamit ang hustisya ng asong tinatawag natin ngayon na si Wang Wang. I really hope that everyone's ready for this story, ha? Kaya isang warning lang din para sa mga malapit ang loob sa mga aso. Sure ako manggagalaiti po talaga kayo sa galit. So ito pong stray dog na si Wang Wang, ay nako, sinunog habang yung 3 mga puppies po niya, yung mga tuta niya, yung mga anak niya, pinagbubugbog hanggang sa mamatay. Kinunan pa po nila ng videos yung kanilang pang-aabuso na i-discuss natin po mamaya. Ini-upload nila yan at agad itong kumalat sa mga Chinese social media platforms. Alam nating lahat na restricted po sila, di ba? Kumbaga meron silang sariling bubble. Pero nabutas yung bubble na yon at kinalaunan, kumalat na rin yung mga videos na yan and even yung anger, yung frustration, yung usapin sa mga social media sites outside of Chinese social media. Which is why we are discussing this today. Nagkaroon ng isang pangmalawakang public outrage. At isang kwentong to sa mga pinakamaraming nagre-request sa akin. I think marami sa inyo alam kung gaano ko po kamahal yung alaga ko ngayon. Nandun siya sa gilid natutulog. Kaya pag-uusapan natin to. Ang asong si Wang Wang. Sa internet, ang dami nagpapakita ng mga larawan ng cute, mukhang napakabait po na asong si Wang Wang. Seeing her face, tapos bumabalik po talaga sa utak ko yung footage, sinasabi ko sa inyo, medyo napapayak talaga ako, naisip ko na naman. Napaka-pure po ng mga aso, tapos gaganunin lang. So ito pong si Wang Wang, stray lang siya dun sa Pingpu Village. Rural community siya dun sa Xinhang Town na tinatawag. Yung mga villagers, lagi siya pinapakain. Community sila eh. May mga ganun talaga ang tawag community dogs and cats. Kung nagagawi kayo sa mga Ayala malls, di ba? May mga pusa palagi nandun. Alaga ng lahat. Parang ganon. Mukha naman po siyang healthy at Wang Wang ang binigay na pangalan sa kanya. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin po ng Wang Wang. Sadly, hindi ko mahanap. So recently, nag-anak ito ng 3 puppies. Isa po siyang mama dog. Yan yung tawag namin ng mga mahilig sa aso, mama dog or mama cat. Sabi nila na nung nangyari ang insidente, 2 weeks pa lang daw itong mga ito. Pakabata, Diyos ko, napaka-fragile pa po nun. Dumedede pa yan ng ganyang mga panahon. At ito pa ha, bago natin pag-usapan yung mismong footage at yung mismong insidente, sabi sa mga reports na pinagbubugbog na rin daw ang mga ito ng mga lalaki na nambugbog sa kanila doon sa video. So mas bata pa yung mga tuta. Itong 4 na kalalakihan, hindi masyadong naibibigay yung kanilang mga pagkakakilanlan, pero sabi nila, may mga surname daw itong Zhong. Lahat sila Zhong. Yung Pingpu Village daw po kasi, clan-centric settlement siya. Ibig sabihin, karamihan ng mga nakatira doon parang magkakamag-anak, mga Zhong silang lahat doon. Siguro magpipinsan itong mga to, no? Hula ko lamang po yan, ha, na bored, nagtitrip. Pero saan kaya nila nakuha yung idea na, hala sige tara, mambugbog tayo ng tuta, tapos sunugin natin yung nanay. Kawawa, di ba? Hindi ko alam kung saan nila nakuha yung idea na yan. The incident. Siguro marami sa inyo, kaya nire-request din sa akin to kasi nakita nyo na yung footages online. Hindi ko po pinanood ng buo. Sa totoo, pa-akanis ako sa inyo ha. Nasilip ko lang siya. Ayoko po talagang makita. Pero may idea ako dun sa nangyayari. Nahagip ko yung video. Ikukwento ko lang sa inyo base sa mga nabasa kong articles. Pasensya na ha. Hindi ko po kasi talaga kaya. Ito ang report sa incidenteng to. Maraming mga nagbalita sa mismong, yung mga villagers talaga mismo, no, na nagkukwento na alam nga nila yung pagre-record ng mga bata, yung ginawang pag-atake. Binalutan daw ang kawawang aso ng iron wire. Diyos ko. Saka pinagkakakaladkad. Gumamit naman daw ng mga kahoy, wooden sticks para paghahampasin yung mga tuta hanggang sa mamatay sila. At para bang hindi pa nakontento sa kanilang kademonyuhan, kumuha sila ng isang flammable liquid. Hindi ko lang kung bakit may ganyan ng mga bata. Suspetsya ng mga villagers, baka gasoline daw yung liquid na yan at isinaboy sa naghihingalo ng si Wang Wang. Saka ito sinindihan, pinahirapan, bago ito tuluyang mamatay. Grabe. Sabi sa mga media report na itong mga kalalakihang gumawa ng kahayupan doon sa hayop,
rinig na nagtatawanan pa daw, nasusunog, mga ganun. Na para bang isang bonding moment lang yung kanilang ginagawa. Sa mismong footage, maririnig din daw itong nagsasabi ng parang, ang bango in their language, syempre, di ba? Habang nasusunog daw itong kawawang si Wang Wang. Ini-upload ang mga footage ng pang-abuso sa mga local online groups. Hindi ko alam kung anong purpose nila at kailangan pa nilang video, pero buti na lang video nila. At napag-uusapan siya ngayon hanggang sa kumalat ito sa Weibo, Douyin at Xiaohongshu. Saka pinost sa mga overseas platforms tulad na lang ng Threads and ngayon dito sa YouTube. Ito yung tanong ngayon dito. Mananagot ba itong mga kalalakihang ito? Una sa lahat, kasi mga bata pa sila, protektado ba sila sa kalokohan na ginawa nila? Malalaman natin ngayon at baka lalo lang din kayong mainis. Investigasyon, krimen ang gusto kong gamiting salita. Personal choice. Importanteng malaman natin na sa konteksto ng krimen na ito, ang mainland China po, walang kahit anong nationwide legislation. Magiging parte ito ng conflict ng kwento o batas na may kinalaman sa animal cruelty. Although may mga cities po at may mga probinsya na may kanya-kanyang mga local rules, of course, hindi naman ganun kalakas yung pangil or yung kagat ng mga rules na ito. Over the years, marami naman daw talaga ng mga nagpo-propose for animal protection legislation na sinasubmit ng paulit-ulit doon sa National People's Congress sa China. Kagaya na lang ng galing sa isang deputy na si Zhao Wanping. Ngayong 2026 lang, nag-propose ng legislation ng 8 sunod na taon. Kailan siya nag-start? 2018, 2019? Pero nga, under Chinese criminal law, ang mga kabataang nasa ilalim ng edad na 14 ay with narrow exceptions exempt from criminal responsibility. So yan yung pangalawang conflict dito sa kwentong to. Nababalikan natin, isa-circle back natin yan mamaya ha. Ito na yung official na immediate response sa insidenteng ito. Ang Zhejiang branch ng Zhejiang Public Security Bureau nagbukas po ng opisyal na investigasyon tungkol sa kasong ito. Noong June 30, 2026, ang Xinhang Town People's Government, nag-issue po sila ng isang public notice na nagsasabing magbubuo kami ng isang task force immediately para imbestigahan at maaksyonan itong insidenteng nangyari doon sa aso. Kasama dito ang mga education na authorities na nag-o-organize na rin po sila ng mga paaralan para dapat daw pagtibayin yung edukasyon ng kanilang mga mag-aaral. Masama to, hindi dapat gawin to. At na yung mga magulang din doon sa mga involved sa video, punan yung kanilang mga responsibilidad. Parang hindi naman po sila mananagot din actually. Parang napagsabihan lang. Guardianship responsibilities yung ginamit na term dito sa article na binasa ko. Habang itong mga kalalakihang involved naman, dapat daw ipadala sa isang specialized school for corrective education. So parang juvie. Tama ba ako? Itong notice rin po na inilabas nila nag-appeal sa publiko na wag naman po sana magpakalat ng kung ano ng mga maling impormasyon sa nangyari at wag rin mag-resort sa cyberbullying. And alam natin lahat na maraming mga users yung nagdadagdag bawas ng mga kwento for viewership. Diba? Sabi ng isang Beijing lawyer na si Zhao Zhaocheng na parang wala daw kahit anong criminal charges na posible. Dahil nga sa dalawang bagay, combo na nabanggit ko kanina. Number 1, yung under the age of criminal responsibility yung mga salarin at walang batas na magpaparusa. Number 2, sa animal cruelty sa China. Sabi niya rin na ang pinakamabigat lang talagang magagawa ay yung paglalagay dito sa mga specialized school. Yun na yung most severe corrective measure na available under existing legal framework. Nakakalungkot, sa totoo lang. Ito na yung pangalawang parte po ng kwento natin ha. Mula sa kwento ni Wang Wang, lilipat po tayo doon sa mga taong nakarinig ng kwentong ito. Magpapatuloy yung kanyang kwento sa buong mundo. Hahatiin natin to at uunahin natin ang strict censorship. May problema. May balakid. Recently po, nanonood ako ng mga Chinese vloggers. Biglang dami sila sa YouTube Balak ko rin kasing bumisita sa China sa mga susunod. So, pinanonood ko po yung mga buhay-buhay din nila. At marami sa kanila yung nagkukwento na meron talagang restrictions pagdating sa pagboboses nila online. Isa sa mga example na nabanggit po is yung mga posts. May mga nagdi-delete po talaga. Gwardyado, binabantayan lahat ng mga posts nila. Not necessarily, na parang pinapatahimik sila na violenteng pamamaraan, but in a way that's very strict. Kontrolado yung kanilang content online. Na mamaya, papakita ko sa inyo, pati sa offline, kinokontrol din sila.
At least that's based on the experiences of the content creators na sinasabi ko sa inyong napanood ko. Nabanggit ko lang kasi it will also play a part in this specific story. Hindi na rin mapigilan po ng mga lokal ng mainland China ang kanilang galit tungkol sa issue na ito. Kung makikita nyo, napakaraming mga larawan ng nagpapakita ng galit na ito. Marami sa kanila yung nagsasabi na masyado raw lenient itong kanilang batas at nararapat na magkaroon ng animal protection law. Kahit na merong mga proposal daw ng appeals na gawing pribado ang pagkakakilanlan nitong mga kalalakihan na to, marami sa mga Chinese netizens yung kanya-kanyang nilalabas yung mga impormasyon na to. At matapos yung insidente, maraming mga netizens yung mga nag-e-engage sa kanilang mga online advocacies. Kanya-kanya silang mga post ng awareness content sa social media platforms katulad ng Zhao Hongshu at Douyin. Ganun din yung mga pribadong chat kung saan dinidiscuss nila ang kaso at nag-o-organize ng mga pagtawag para sa animal protection laws. Sisilipin nila yung mga private chats na yan. Mamaya, kukwento ko sa inyo. At ito na nga, itong mga online activities na to, humaharap sa strict online censorship, pinagbabawalan. Kaya nabanggit ko kanina. At kung ganon, paano na lang? Mapaproteksyonan pa kaya itong mga asong inaabuso? Ano na kaya ang mangyayari at paano nila ito'y paglalaban? So itong mga platforms daw agad-agad na nagdi-delete ng napakaraming mga posts. Pinapahina yung mga views, mga shadow ban na tinatawag ganyan. At nagbaban ng mga user accounts. Talagang ekis, bawal ka magsalita. Hindi lang sa online nagtatapos ang lahat. Dahil offline, sinasabi na sinisupress din daw yung offline coordination. Meron pa nga daw na yung mga private group chat. Pinagtatawagan daw ng mga pulis yung mga members sa telepono. Tapos yung iba, binisita pa mismo sa kanilang mga bahay at winarningan sila. Nakakatakot yun syempre, di ba? Bawal kayo mag-umpisa or mag-organize ng mga pag-aaklas tungkol dito. Pinapatawag yung mga pamilya, di ba? In-involve din ng mga participants na ito. So, bawal po talaga silang bumoses. Tikom talaga. Unlike sa atin na pwede, pero hindi dito nagtatapos ang mga pag-aaklas. Dahil nararamdaman nga nila na parang walang pakisa nangyayari yung gobyerno, walang pakisa hayop. Nagkaroon ng economic boycotting sa Zhejiang. Sabi ng campaign na ito na wag na daw pumunta dyan sa city na yan. Wag bibili ng kung ano nung galing dyan. Dun sa mga local merchants, wag nyo napansinin. Pati mga produkto nila. I-boycott nyo na rin lahat ng mga international brands na may supply chain base sa Zhejiang, para magkaroon ng economic pressure sa local authorities. Ganun yun eh. Pag hindi po nakikinig sa'yo at nakihin mo yung perang pumapasok sa kanila. Marami ring mga aktor sa kanila yung bumoboses. Noong July 5, si Du Jiang nag-post ng video sa Douyin na kinukundina ang pang-aabuso. At kagaya ng mga nauna, nagpo-post din siya ng animal protection legislation. Paulit-ulit daw ngayon dinidelete yung kanyang video. Hanggang paulit-ulit niya itong nire-repost. Itong mga pagtanggal ng post, yung mismong pagtatanggal nagkaroon ng panibagong debate at katanungan na, teka, sinasadya ba nila na hindi mapag-usapan ng animal protection? Marami ring mga Chinese companies yung nag-e-express ng kanilang oposisyon sa animal cruelty. At maraming mga internet users ang pumondo ng mga advertisements sa mga outdoor screens. Advertisements sa mga cities katulad ng Shenzhen, Hangzhou at Jiangsu. Pero pinagtatanggal din daw yung mga to sa offline, di ba? Sabi ko sa inyo, pati offline pinakikialaman sila. International reaction. May mga imahe po na kumakalat sa social media na nagpapakita ng isang advertisement sa isang screen sa Times Square sa New York City. Nandito yung larawan ni Wang Wang at kanyang mga anak po. Kakaawa. Ang sabi, she was loved, she wanted to live, she should still be here. Noong July 17, 2026, ang International Organization for Animal Protection o OIPA ay nag-anunsyo na matapos raw nilang makatanggap ng daan-daang mga report at appeals mula sa mga citizens ng Italy at ibang pang mga bansa, nagpadala sila na mismo yung umaksyon. Nagpadala sila ng formal letter sa Chinese authorities. Dinirekta na po nila at embassies na nagre-request ng ano pong nangyayari. Pahingi po kami ng impormasyon tungkol sa ano na po ba nangyari, kung may malinaw na bang legal prohibition sa animal cruelty. Nagkaroon na ba ng psychological assessment at monitoring yung mga taong involved doon sa kwento. Dapat rin daw bigyang aksyon yung mga mismong recording at pagpapakalat ng animal torture content na ito. Ang Humane World for Animals na nawagan din ng legal reforms at mas matibay na anti-cruelty frameworks para i-address ang mga sistematikong pang-aabuso sa mga hayop.
online petitions. Bukod sa mga pagboboses na nabanggit ko sa inyo, nagkaroon din ng mga online petitions na nagdedemand ng accountability at animal protection legislation sa China. At umikot yan sa buong mundo. Ang animal advocacy organization na Lady Free Thinker ay nagsagawa ng isang petition na nagdedemand ng hustisya para kay Wang Wang at kanyang mga anak at para sa enactment ng nationwide animal protection legislation sa China. As of July 2026, meron na po silang 50,000 signatures. Ang Taiwanese actress po na si Zhou Chen nag-publish ng isang Weibo post na nagpapakita ng kanyang pagluluksa sa insidente. Pero segundo lang daw, no? Ang makalipas, deleted na rin daw po kaagad. At yung mismong pag-delete, syempre, trending topic na rin sa Weibo. Marami sila, sa totoo lang. Alam niyo, sobrang bait po ng mga aso. Hindi ko na alam kung anong maidadagdag ko pa po sa kwentong to bukod sa sarili kong karanasan. Pasensya na kung medyo corny. Malambot po kasi talaga ang puso ko sa mga aso and for a good reason. May mga alaga po ako. I think marami sa inyo na nakafollow sa akin. Alam yan kung gaano kalala yung iniyak ko sa kanila. Nung mga panahon na depressed po ako, may mga tendencies ako, akala ko wala na akong pakiramdam. Nung nawala yung iba sa mga alaga ko, si Bella at si Bunny, dun ko na-realize na I'm still capable of feeling kasi iyak ako ng iyak. Sabi ko, tao pa rin pala ako. Nakakaramdam pa rin pala ako. Etong si Snowy po na nakikita nyo sa likod ko, madalas po ko, ano ginagawa, nagdidila ng kung ano-ano dyan, literal na niligtas po ako sa sarili ko. May mga times na dinidilaan yung luha ko, diba? Pang pelikula, pero totoong nangyayari. Kaya mahal na mahal ko po yan. In fact, mag-share lang din ako ng isa pang kwento sa inyo ha. Recently, nagpunta po ako ng Vietnam at first time sa buhay ko na napahinto ako sa harap ng isang painting at halos maiyak ako kasi naintindihan ko yung kaluluwa, yung soul ng painting na yon. Ito po siya. Ang pangalan po nung pyesa ay Peace Behind. Kapayapaan sa likod. May isang batang babae po siya dyan, no, na may bit-bit siyang pusa dun sa kanyang likod. Nung nakita ko to, nakita ko yung sarili ko saka yung alaga ko. At nung tinanong ko po yung artist nga kung ano yung pangalan nung sinabi niya na Peace Behind, wala na, sabi ko talaga kailangan kong may uwi ito. Kaya yung binili ko kahit hindi naman ako mayaman, no? Wala akong malaking pera. Kasi yung alaga ko for a long time in my life, siya talaga yung nagbigay ng kapayapaan sa akin. At alam ko para sa maraming tao sa buong mundo, nabigyan din sila ng kapayapaan ng mga alaga nila. Kaya galit na galit sila sa kwentong ito. And I hope na tayong mga tao makapagbigay din ng kapayapaan sa mga alaga natin na mahal natin. Yun lang. Maraming salamat po sa mga nag-share ng kwentong ito sa akin. No? Kaya natutunan ko rin tong kwento na to. Request lang po kayo sa aking Instagram. Nandyan po lahat ng mga nagre-request sa akin. Message lang kayo. Send nyo sa akin yung stories nyo, nire-share ko po yan. Binabasa ko po lahat ng messages nyo. At huwag kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa mga kwentong katulad nito. Marami tayong mga changes soon. Gusto ko rin mong baguhin yung ating set. Kaya sana yung maging excited kayo sa mga susunod pa natin mga kwento. Anyway, ito yung tanong ko sa inyo ha. And I want you to answer honestly. Worth it ba ipagtanggol ang buhay ng mga aso? Kasama ka ba sa mga taong bumoboses dito? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.